Ngayong marami ang nagpupunta sa mga nagagandang beach sa bansa. Nasisilip din ang lagay ng serbisyong medikal, partikular sa Siargao na isa sa mga sikat na tourist destination. Yan ay matapos maaksidente roon ang nobyo ng Victoria's Secret model na si Kelsey Merritt. At live mula sa Siargao, may live report si Rafi Tima. Rafi? Pia, tulad nga na iba pang tourist destination sa bansa na dinarayo ng mga turista, mapalokal man o mga dayuhan, isa nga yung kahandaan ng mga medical facilities ang nasisilip ngayon. Lalo na dito nga sa Siargao kung saan napakalapit sa aksidente ang isa sa pinakasikat na aktibidad dito na surfing. Kita sa post na ito ng Victoria's Secret model na si Kelsey Merritt ang sinapit ng kanyang kasintang atleta na si Connor Dwyer. Bago ito mangyari, nag-surfing at nagbangka ang magkasintahan. Pero hinahing ng film model sa kanyang post, wala raw ospital sa Siargao. Ang kanyang kasintahan sa isang klinik dinala kung saan tinahi ang kanyang sugat sa ulo. Very brave. Nagpasalamat si Merritt sa mga umasikaso sa kanyang nobyo. Ang lugar kung saan naaksidente ang kasintahan ni Merritt sa bayan ng General Luna sa isla ng Siargao kung saan matatagpuan ang pamosong Cloud9 surfing spot. Ang mga certified surfing instructor sa General Luna, trained naman umano sa first aid at basic life support at required na may kanya-kanyang first aid kit. Ano pa ibang requirements niya? Bali, mag-ano muna kami, mag-surf rescue, ganoon, tapos surfing skill, tapos may mga CPR. Sa General Luna, totoong walang ospital, pero may rural health unit at pribadong clinic. Ayon sa doktor na naka-duty sa pribadong clinic, madalas talaga silang takbuhan ng mga naaksidenteng turista. Usually mga emergency cases, no? So like vehicular accidents and including na din yung different types of injuries na pwede sa beach tulad ng surfing injury. Kung masyado ng malala ang kondisyon ng pasyente, dinadala nila ito sa Siargao District Hospital, isa at pinakamalaki sa 4 na district hospital sa main island ng Siargao. 20 minuto ang layo nito mula sa tourist area. Ang ospital, may emergency room at kaya maka-accommodate ng 30 pasyente. Pero itinuturing lang itong infirmary hospital. Ang sinasabi na infirmary, walang surgical capabilities. Okay. But the hospital itself, the building, we have an operating room. Kaso nga, wala nga kaming mga surgeon, anesthesiologist. Ang mga mangangailangan ng espesyalista, kailangang dalhin sa Siargao kung saan naroon ang mas malalaking ospital. Batid daw ng Department of Tourism ang kahalagahan ng pagkakaroon ng well-equipped medical facility sa mga lugar tulad ng Siargao na taon-taon dumodoble ang dami ng mga dumarayong turista. They've already instructed all the municipalities, especially all the mayors, na dapat may doctors and nurses available, especially during this is a high tourist season, dapat available siya. Tulad ng iba pang mga lugar sa bansa, Pia, hindi lamang doon sa mga lugar na dinarayo ng mga turista, kundi maging sa mga liblib na pook sa Pilipinas, yung kakulangan sa pondo ang isa sa mga dahilan kung bakit nangungulelat yung pagkakaroon ng maayos na medical facility. Pero dito sa Siargao, dahil nga nitong mga nakaraang 5 taon ay halos naging triple na yung dami ng mga bumibisita rito, yung medical facility ngayon ang kanila daw pagtutunan ng pansin. Pia? So, Rafi, may nabanggit ba ang lokal na pamahalaan kung halimbawa magtatayo ba ng mga bagong ospital o medical facility dyan sa lugar? Para nga lang, kahit nasabi kasi nila na meron na namang isang district hospital, gaya ng nabanggit mo, parami ng parami yung mga turistang dumadayo dyan sa lugar na yan. So, paano nila tutugunan ito? Yung pondo ba nila makukuha dun sa pagpasok ng mga turista? Or paano nila ilalatag yung mga plano para magkaroon ng dagdag na medical facilities? May nakaplano na raw dyan na Pia, at isa sa mga pangunahin dyan yung pagkakaroon ng trauma center dito mismo sa General Luna kung saan naroon itong Cloud9 na sa aking likuran. Ito yung pinakapamosong surfing spot dito sa Siargao Island. At dito sa General Luna yung concentration ng mga turista. So yung trauma center ay papatayo daw dito mismo sa General Luna at meron daw yung helipad para kung talagang worst case scenario ay pwedeng makapaglipad sila ng mga pasyente papunta sa mas malalaking ospital sa labas nitong Siargao Island. Yung isa pang pinaplano nila, Pia, para naman doon sa mga district hospitals dito pa rin sa isla, maging itong Siargao District Hospital, ay yung tinatawag na telemedicine. At dahil nga walang mga espesyalista, itong mga ospital na ito ay sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng fast internet at makikita na ng mga espesyalista yung mga pasyente kahit na hindi mo nadalhin doon sa mga malalaking ospital
ospital. Madadiagnose na yan ng mga espesyalista dito pa lamang sa isla. So kung kailangan ilipad sila or dalhin sila sa mas malaking ospital, ay magagawa na agad yan. At kung kailangan ma-diagnose ng mga espesyalista, dito pa lang sa isla ay magagawa na yan nang hindi kailangan pumunta rito yung mga espesyalista. So yung kakulangan nga daw talaga ng mga specialist, PA, yung kanilang problema, yun nga District Hospital ng Siargao ay meron nga daw surgery room, kompleto naman sila sa CT scan, or wala silang CT scan pero may silang x-ray, pero yung mga espesyalista na tumitin dito yung kulang sa kanila. So every 10 months daw ay merong mga pumupunta rito mga doktor para mag-volunteer, lalo na kapag ganitong season na dumadami ng mga turista. May mga volunteers na nagtutungo rito para ma-augment yung kanilang puwersa, Pia. So, Rafi, ibig ba sabihin nun, kasabay ng mga planong pagtatayo ng mga bagong pasilidad, yung mga siguro programa para makaakit nga ng mga doktor na pumunta sa kanilang lugar, lalong-lalo na yung mga espesyalista? Yes, Pia, dito nga sa General Luna kung saan walang district hospital pero merong rural health unit ay minamando yan ng Doctors to the Barrio. Ito yung mga volunteer doctors. So yun yung kanilang ini-encourage at marami naman daw ng mga nagvo-volunteer ng mga doctors mula sa iba't ibang lugar, lalo na kapag peak season ng mga turista rito dahil meron ng agreement yung lokal na pamahalaan maging provincial government dun sa mga malalaking ospital outside of Siargao at Surigao del Norte ay meron na silang agreement na kapag ganitong season or kung may mga international competitions, kasi merong international surfing competition na ginagawa dito mismo sa Siargao, at yung game fishing competition meron ding ginagawa, yung international din yun. Kapag may mga ganong aktibidad, may mga doktor na nagtutungo rito. Pero ang gusto nga, hindi lamang ng mga turista syempre na nagpupunta rito, kundi mga local residents, meron silang permanenteng medical facilities at mga doktor na nagmamando rito 24 hours na kanilang matatakbuhan. Hindi na nila kailangan pang pumunta pa sa Surigao para sa kanilang medical needs. At ayun nga daw ang tutugunan, bagamat nasa pipeline na, wala pang, hindi pa nila mabanggit, Pia, kung kailan ito masisimulan at kung kailan ito matatapos. Pero kasama na raw yan sa plano, lalo na yung trauma center dahil isa nga sa mga aktibidad dito yung surfing ay malapit talaga sa aksidente at trauma usually. Yung kanilang pinoproblema at yung mga malalaking sugat, yun yung kanilang matugunan agad-agad habang nandito pa sila sa isla, Pia. O kasi Rafi, pag ganyan, importante 'di ba na mabilis yung pagtugon dun sa trauma. At gaya nga nang nabanggit mo, dinadala sila sa mas malaking ospital. Pero ibig ba sabihin nito yung habang hinihintay yung sarili nilang ospital or sarili nilang pasilidad, yung transportasyon ba sapat para maidala yung mga pasyente na nangangailangan para ibiyahe sila dun sa mga lugar kung saan mas matutugunan ang kanilang mga pangangailangan? Medyo nakaikot na rin tayo dito sa isla ng main island, ditong Siargao, Pia, at maayos yung kanilang daan. Sementado na lahat ng mga major roads papunta sa mga bayan-bayan. Lahat ng mga, yung circumferential road ay sementado na at maayos. At yung iba nga ay 4 lanes pa. So pagdating sa transportation ay walang problema at maraming vans na narito. At meron naman daw ambulansya itong Siargao District Hospital na nakaantabay kung kailangan rumisponde, lalo na dito sa General Luna kung saan naroon nga yung concentration ng mga turista. At yung airport naman dito ay meron ring agreement yung lokal na pamahalaan na kapag may worst case scenario nga, mga ngailangan ng helicopter, ay meron ng landing area itong airport at nakadesignate na yan kung kailangan kailangan i-evac ng mga pasyente kahit dito sa Davao pupunta, Butuan o kaya sa Maynila, Pia. Rafi, panghuling tanong na lamang, yung mga turista ba na pumupunta dyan, batid ba nila na ganyan yung sitwasyon na may mga pagkukulang din sa medical facilities, lalong-lalo na siguro yung mga dayuhan kasi syempre alam nila na yung mga aktibidad dyan, surfing, syempre accident prone din yung ganong klaseng aktibidad. May disclaimer ba halimbawa yung mga resort na kapag kayo pumunta dito, meron kaming clinic pero yung mga ospital ganyan medyo may kalayuan? Mas aware, Pia, yung mga foreign tourists pagdating dyan dahil karamihan ng mga nagpupunta rito ay mga surfers at pagdating sa surfing, talagang alam nila na malapit sila sa disgrasya. So isa sa kanilang mga unang tinatanong ay kung merong medical facility na malapit. At yung kanilang mga pinupuntahan naman daw nilang mga resort at meron namang basic na first aid kits at merong basic na pagtugon pagdating sa medical emergencies. Alam ng karamihan ng mga nakausap natin pag nagkukwento sila ay alam nila yung kakulungan ng ospital dito mismo sa General
General Luna. At mabanggit ko lamang, Pia, yung naging post kasi nitong si Kelsey Merritt kung saan sinabi niyang walang ospital sa Siargao, baka daw nagkamali lang siya dahil ang inakala niya siguro itong General Luna ay siya ng Siargao. Ang ibig niya sigurong sabihin daw ay walang ospital sa General Luna. Totoo naman yun, walang ospital sa General Luna. Pero dito sa Siargao ay may 4 sa Siargao Island ay merong 4 na ospital. So alam yan nung mga nakausap nating mga turista at sinabi pa nga nila na yung mga nakita naman nilang mga medical facilities ay up to par naman doon sa mga pinupuntahan daw nilang mga medical o may mga tourist areas dito sa Southeast Asia at hindi naman nila ina-expect na merong malaking ospital talaga dito sa east lang ito at alam nila yan. Pero yung mga lokal na mga turista, yung mga galing ng Maynila, medyo hindi nila alam yung kakulangan ng medical facilities dito. Kung kaya't sinasabi naman daw yan ng local tourism office kung ano lang yung mga kakayahan nila pagdating sa pagtugon sa mga medical emergencies. Kung kaya't pinapayuhan lalo na yung mga talagang pupunta rito para mag-surf, pinapayuhan na kapag ikaw ba'y expert surfer, kung ikaw ba'y beginner lamang, talagang they make sure na doon ka sa area na hindi ka talaga madidisgrasya. At again, yung mga license ng mga surfing instructor, meron ding training sa basic life support at rescue. Isa raw yun sa mga panuntunan para makakuha sila ng lisensya. Pero inamin naman ang ating nakausap kanina na the instructor na marami din naman, lalo na kapag peak season, na hindi mga trained sa CPR. Pero sa dami nga ng mga turista, Pia, na nagpupunta rito, kailangan din nila augmentation para magturo ng surfing. Yung iba rito ay hindi na marunong. Pero ang sabi naman itong nakausap natin na instructor, umaalalay naman sila dun sa mga kakilala rin naman nila ng mga instructor na walang lisensya. At kung may emergency, ay tutulong naman daw sila, Pia. So siguro, Rafi, paalala na rin to, no, dun sa mga babiyahe rin mismo, no, yung mga mismong turista na dapat alamin din nila yung kanilang mga limitasyon at kung ano yung sitwasyon dun sa lugar na pupuntahan nila, lalo na kung ang gagawin nila mga ganyang klaseng aktibidad. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.